Bago tayo magsimula, gusto ko lang batiin ang kauna-unahang miyembro natin. Shout out sa iyo, Pepperoni. Maraming salamat sa pagsali ng membership natin at sa patuloy mong pagsuporta. Dito muna tayo sa masukal na bahagi ng Ilaw Mountain sa Yunnan. Matapos ang isang mabilis at napakalupit na pagsalakay, 6 na disipulo ng Southern Savage Beast Palace, kabilang na ang mga faction ni Guiyang at Wungsan, ay pormal nang nakatali at binihag ng ating Demon King. Sa ilalim ng nagbabagang araw, ang tagumpay ng ating bida ay nagdulot ng dambuhalang kaba sa kanyang kasama mula sa Ice Palace. Tanong ng estranghero, ito ba ang impormasyong natanggap mo mula sa Hausek? Sumagot ang ating bida, oo, sinabi sa akin na ang mga disipulo ng Beast Palace ay may sinusubukang gawin sa Ilaw Mountains. Literal na napatigil ang successor ng Ice Palace. Hindi niya akalain na ang planong pagliligtas sa kanyang kapatid ay dadaan sa ganito kagulong landas. Ang ating bida na si Sorayang, gamit ang kanyang perpektong 9 Depths Demonic Arts, ay tila walang pakialam sa panganib na dala ng kanyang mga aksyon. Wika ng estranghero habang pinagpapawisan sa kaba, pero napakadelikado nito. Ang kidnapin ng lahat ng mga tagapagmana ng Beast Palace sa halip na isa o dalawa lang. Pangatwiran ni Sorayang, hindi ko alam kung sino sa kanila ang pinakapaborito ng Beast Palace Master, kaya kinuha ko na silang lahat. Ang successor ng Ice Palace ay hindi sanay sa maruming gawain. Pakiusap ng estranghero, anong ibig mong sabihin? Pakawalan mo ang mga taong ito. Ngunit nanindigan si Sorayang. Tanong ng ating bida habang tinatali ang disipulo, bakit ko naman gagawin yun? Tanong ng estranghero habang nanginginig ang boses, plano mo bang makipaggyera laban sa Beast Palace? Isang dambuhalang katanungan na yayanig sa balanse ng kapangyarihan sa Yunnan. Ngunit ang ating bida ay nanatiling kalmado, tila ba ang buong sitwasyon ay bahagi lamang ng kanyang nakakatakot na kalkulasyon bilang isang dating assassin. Casual na wika ng bida, walang mangyayaring gyera. Paano sila magsisimula ng gyera kung nasa akin ang lahat ng tagapagmana nila? Sumagot ang makulit na estranghero, kaya nila. Kung isusuko nila ang katwiran at magsisimula ng gyera. Maikling paliwanag ni Sorayang, gagawin nila yun, habang alam na alam nilang kaya kung patayin ang mga disipulo anumang oras. Well, kung ganoon ay hula ko ay tapos na rin ang kapatid mo. Sigaw na sumagot ang estranghero, alam na alam mo. Kaya, bago pa man matapos ang sasabihin nito, binara na agad ni Sorayang. Sabi ng bida, pero hindi yan mangyayari. Nag-aalalang tanong ng estranghero, paano mo nalaman yan? Dito na binitawan ni Sorayang ang isang napakalupit na katotohanan. Isang lohika na nagpapakita kung gaano kalalim ang kanyang pag-unawa sa kalupitan ng mundo at sa halaga ng buhay sa loob ng Succession War, paliwanag ni Sorayang habang kinakarga ang disipulo, maaaring gawin nila yun kung ikaw ang bihag nila, dahil kung ganoon ay mawawalan din ang Ice Palace ng isang tagapagmana. Pero ang kapatid mo ay hindi tagapagmana. Sila ang malulugi kung magsisimula sila ng gyera. Natahimik ang estranghero. Literal na napipi ang successor ng Ice Palace sa tindi ng paliwanag ng ating bida. Sa labas ng karwahe, kasama ang successor ng Ice Palace at ang ating paboritong bodyguard na si Dong Pil, isang diskusyon tungkol sa alamat ng Beast Palace ang kasalukuyang nagaganap. Wika ng ating bida, nabalitaan ko na ang Beast Palace Master ay 70 taong gulang na. Sigurado akong aabot siya ng 100 dahil napakagaling niya sa martial arts, pero ang kumuha ng bagong disipulo sa ganyang edad. Parang hindi, sumagot ang estranghero, binanggit mo ang kanyang edad, pero gusto ko sanang banggitin ang kanyang ugali. Kung gumawa man siya ng anuman na hindi inaasahan, dagdag pa ni Sorayang, kung ganoon ay tapos na ang lahat. Pero ang Beast Palace Master ay malalagay sa mas malalang sitwasyon kung gagawa siya ng isang bagay na hindi makatwiran, kaya hinding-hindi niya gagawin yun. Well, anuman ang mangyari, sisiguraduhin ko na hindi siya makakagawa ng anuman na labas sa linya. Huwag kang mag-alala, isang dambuhalang kumpiyansa mula sa ating bida na nakaabot na sa Ultimate Demon Realm. Dahan-daang lumakad si Sorayang patungo sa nagmamaniho ng karwahe para ibigay ang kanyang pinal na utos. Utos ng ating bida, pumunta tayo sa Ilaw Mountains. Sagot ng nagmamaniho, opo, young master. Nagulat at nagtanong ang estranghero, ang Ilaw Mountains. Hindi sa Beast Palace? Paliwanag ni Sorayang, sasabihin ko sa Beast Palace Master na siya ang pumunta sa atin.
Kasama ang iyong kapatid, isang napakalupit na desisyon. Habang nagsisimulang gumulong ang mga gulong ng karawahe patungo sa kabundukan, ipinaliwanag ng ating bida ang kanyang master plan na hango sa kanyang madilim na karanasan bilang isang dating assassin. Hindi siya basta-basta papasok sa teritoryo ng kalaban nang walang sapat na bentahe. Wika pa ng ating bida, hindi ko gagawin ito kung hindi ko kinuha ang mga successor, pero hawak ko ang alas sa kasalukuyan. Bakit naman ako mismo ang papasok sa yungib ng tigre? Kailangan nating ipakita ang ating dominasyon sa ganitong klaseng sitwasyon. Lalo na't ang kalaban ay ang Beast Palace. Kailangan nating maging napaka-agresibo kung gusto natin silang pasukuin. Tahimik lang na nakikinig ang estranghero habang umaasang walang mangyayari. Pagpapatuloy pa ni Sorayang, ito ang paraan ko ng pakikitungo sa mga hangal na umaasta na parang mga hayop. Pero sabi ng ating bida sa kanyang isip, syempre, hindi lang yan ang lahat ng inihanda ko. Samantala, sa loob ng bulwagan ng pinakamalupit na palasyo sa Yunan, ang hangin ay naging kasing bigat ng dambuhalang bato. Hawak ang liham na ipinadala ng ating bida, ang Palace Master na si Heavenly Tiger ay pormal nang naramdaman ang panginginig ng kanyang sariling kapangyarihan. Marahas niyang piniga ang papel sa kanyang dambuhalang kamay habang nanlilisik ang mga mata. Wika ng Heavenly Tiger, ang nakasulat ba sa liham na ito ay totoo? Ang Walking Calamity ay pormal nang kumatok sa pintuan ng Yunan. Magagawa kaya ni Heavenly Tiger na lunukin ang pambabastos ng ikatlong Young Lord? Habang ang ating bida na si Sorayang ay kasalukuyang ginagawang bihag ang mga tagapagmana ng palasyo, ang balita ay nakarating na sa mismong Palace Master. Pasigaw na utos ng Heavenly Tiger, ilabas ang Clouded Leopard. Sabihin sa kanila na patayin siya. Kinakabahang wika ni Yagwek habang pinagpapawisan, Palace Master, pakiusap, kumalma po kayo. Galit na wika ng Heavenly Tiger, ang mga disipulong ako mismo ang nagpalaki ay binihag ng kung sinong lalaki na hindi ko man lang kilala, at gusto mong kumalma ako. Ang isa sa kanila ay sarili mong anak. Isang nakakangilabot na eksena. Dahan-daang naglakad si Heavenly Tiger patungo kay Yagwek kasama ang kanyang dambuhalang White Tiger o ang Tiger King na nanlilisik ang mga mata. Ang presensya ng Palace Master ay sapat na para itigil ang tibok ng puso ng sinumang mandirigma. Matigas na pakiusap ni Yagwek, yan nga po ang eksaktong dahilan kung bakit ako nakikiusap sa inyo na kumalma kayo. Galit na wika ng Heavenly Tiger habang nakatitig sa tauhan, gusto mo bang maupo lang ako rito at mag-aksaya ng oras gayong hindi man lang natin kilala kung sino ang kaaway at kung bakit nila ito ginagawa. Nagpatuloy si Yagwek sa pangangatwiran, pero kung gagalaw tayo ng Padalos Dalos, ang mga buhay ng mga hostage, boom! Hindi na natapos ni Yagwek ang kanyang sasabihin. Sa tindi ng galit, marahas na isinalya at itinapak ni Heavenly Tiger ang ulo ni Yagwek sa sahig. Literal na nayanig ang bulwagan sa tindi ng puwersa ng Palace Master. Wika ng Heavenly Tiger habang dinidiin ang ulo ni Yagwek sa lupa, tumahimik ka. Paano ka nangahas na sumagot sa akin? Gusto mo bang durugin ko ang mga ngipin mo? Biglang dumating ang tauhan na hinihingal sa pagtakbo habang daladala ang balita. Wika ng mensahero, Palace Master. Mayroon pong sulat mula sa Hausek. Ngunit, sumagot ang Heavenly Tiger, ngunit ano? Mabilis na iniabot ng messenger ang sulat. Binuksan ito ni Heavenly Tiger habang nanginginig ang kanyang mga kamay sa tindi ng tensyon. Ngunit nang mabasa niya ang nilalaman, literal na napatigil ang kanyang puso at nanlaki ang kanyang mga mata sa tindi ng gulat. Wika ng Heavenly Tiger, ano ang isang ito ngayon? Totoo ba ito? Sumagot ang mensahero, opo. Kinumpirma na ito ng Blue Owl. Sabi ng Heavenly Tiger sa kanyang isip, ang combat unit ng demonic cult ay patungo sa Ilaw Mountain. Bakit ang mga tao ng demonic cult? Nanlaki ang mga mata ng Heavenly Tiger nang napagtanto at napagkonekta nito ang puzzle. Wika ng Heavenly Tiger sa kanyang isip, nakikita ko na. Nagtataka ako kung nasaan na nagpunta ang anak ng Northern King. Malamang ay nagpunta siya sa demonic cult. Dito na pinakawalan ni Heavenly Tiger ang kanyang dambuhalang chi. Ang hangin sa paligid ay naging kasing bigat ng tingga habang ang tigre ng Yunan ay pormal nang kinilala ang kanyang tunay na kaaway. Isang tapatan na yayanig sa buong rehiyon. Sumigaw ang Heavenly Tiger, napakawalang hiya na hangal. Nakipag-alyansa pa sa demonic cult sa lahat ng tao. Isang dambuhalang rebelasyon.
Ang anak ng Northern King o ang successor ng Ice Palace na kasama ng ating bida ay opisyal ng itinuring na traidor sa paningin ng Beast Palace. Ang tensyon ay umabot na sa punto na hindi na kayang pigilan. Matapos ang marahas na pagtrato ng Palace Master sa kanyang tauhan, dahan-daang bumangon si Yagwek mula sa pagkakasubsob sa lupa habang iniinda ang sakit. Wika ni Yagwek habang pilit na lumuluhod at napapaubo ng dugo, Palace Master, ang pagkidnap na ito ay maaaring gawa ng demonic cult. Bukod pa riyan, kung ang combat unit ng cult ay patungo sa Ilaw Mountains, magkakaroon ng malaking isyu sa Tang Clan. Kailangan nating matiyak na hindi sila magkakasalubong ng Tang Clan. Isang dambuhalang komplikasyon, ang presensya ng demonic cult sa Yunnan na itinuturing ni Sorayang na kanilang sariling domain, ay opisyal ng naging mitya ng isang mas malaking gyera. Sigaw ng Heavenly Tiger, dalhin ng babae. Ako mismo ang haharap sa kanila, gaya ng kanilang hiningi. Samantala, sa labas ng Yunnan, sa kampo ng kinatatakutang Tang Clan ng Sichuan, isang nakakangilabot na interogasyon ang nagaganap. Isang messenger mula sa Hao Sect ang kasalukuyang namimilipit sa takot at sakit sa harap ng mga masters ng lason. Wika ng mensahero habang tinitiis ang sakit, seryoso ako. Isa lang akong messenger. Wala akong alam sa mga transaksyon ng mga nakakataas. Seryosong tanong ng pinuno ng Tang Clan, ang demonic cult, na kumidnap sa Poison Dragon Pavilion Master ng Tang Clan, ay nasa Ilaw Mountains ngayon. Hayaan mong tanungin kita sa huling pagkakataon. Sa anong rason ipinararating ito sa akin ng Hao Sect? Walang babala na nagpakawala ng isang nakamamatay na karayom ang pinuno ng Tang Clan. Sa isang pikit mata, ang poison needle ay bumaon ng malalim sa noo ng mensahero. Huling sigaw ng mensahero habang unti-unti nang nawawala na ng hininga, hindi ko talaga alam. Hindi ko talaga alam. Literal na nalagutan ng hininga ang messenger dahil sa tindi ng lason. Isang walang awang pagpaslang na nagpapakita ng bagsik ng pamilya Tang, ang pinuno ng kampo ay formal nang humarap sa kanyang mga tauhan ng may nanlilisik na mga mata. Nagtanong ang pinuno ng Tang Clan sa kanyang tauhan, gaano katagal bago tayo makarating sa Ilaw Mountains? Sumagot ang tauhan, 3 araw kung hindi tayo magpapahinga. Sabi ng pinuno ng Tang Clan sa kanyang isip, paano nangahas ang mga bastardong yan mula sa demonic cult na maliitin tayo? Nagpunta tayo rito para sakupin ang Ilaw Mountains, pero dahil sa sitwasyon, mukhang hindi na natin kailangang gumalaw mula sa likod ng entablado. Banta ng pinuno ng Tang Clan, pagbabayarin ko siya ng 10,000 beses ang halaga para sa paggalaw ng isa sa atin. Isang dambuhalang deklarasyon ng gyera. Ang lalaking nasa harap ng lahat ay walang iba kundi ang Sichuan Tang Clan Patriarch, si Tang John. Ang yugto ay formal nang nailatag sa Ilaw Mountains. Sa pagdating ng Tang Clan at ng Beast Palace Master, ang ating bida na si Sorayang ay nahaharap na ngayon sa isang sitwasyon na hihigit pa sa simpleng pagliligtas ng isang bihag. Lumipat ang eksena sa loob ng Ilaw Mountains. Dito na tayo sa masukal at dambuhalang kabundukan ng Ilaw. Habang ang ating Demon King na si Sorayang ay patuloy na bumabaybay sa mapanganib na teritoryo ng Yunnan, formal niyang naramdaman ang tindi ng lawak ng lugar na ito. Wika ng ating bida, hindi ko alam na ganito pala kalawak ang Ilaw Mountains. Mukhang napakadali na maligaw rito. Ang combat unit ng cult ay nasa standby malapit dito, tama? Sumagot ang tapat na si Dong Pil, opo, nasa gitna sila ng bundok na tinatawag na Thousand Beast Valley. Wika ni Sorayang habang nilalatag ang mapa, buti na lang at mayroon tayo nito para hindi tayo maligaw. Naalala ng ating bida ang sandali bago siya umalis ng cult, kung saan ang general na si Hoyosong ay may iniabot na isang napakahalagang kagamitan. Isang dambuhalang mapa na naglalaman ng bawat sulok ng Yunnan. Namangha ang ating bida at sinabi, wow! Ang galing! Ngayon lang ako nakakita ng ganito kadetalyadong mapa. Mayroon talagang eksperto sa mga ganitong bagay sa Divine Cult. Nakangiting sumagot si Hu Yosong, kakailanganin mo yan sa gagawin mo. Ako mismo ang gumuhit ng mapang yan, kung hindi mo pa naitatanong. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan. Wika ng ating bida, sa ngayon, tingnan natin. Ang Thousand Beast Valley, nandito to. Medyo nasa kanluran. Marami talagang bagay malapit dito. Dito tayo patungo. Sa Monster Myriad Forest, sinabi sa akin ng Hao Sect na ang mga tao ng Beast Palace at ang Tang Clan ay ilang beses nang nagpunta roon ng magkasama.
Literal na napatigil ang successor ng Ice Palace sa narinig. Ang pagsasama ng Beast Palace at ng kinatatakutang tangklan ng Sichuan ay isang dambuhalang banta na hihigit pa sa inaasahan nila. Isang alyansa ng lason at bagsik ng hayop. Gulat na nagtanong ang estranghero, ang Tang Clan? Nag-ensayo ang dalawa ng magkasama. Paliwanag ni Sorayang, mapanganib ang Ilaw Mountains, pero mas delikado ito dahil sa lahat ng mga makamandag na halaman na tumutubo rito. Wala nang lugar na mas kaakit-akit para sa Tang Clan kaysa rito. Bukod pa roon, ang Ilaw Mountains ay kinuha sa Beast Palace ng Divine Cult. Napatango na lang ang estranghero at sinabi, kaya pala, pareho sila ng layunin. Isang nakakangilabot na katotohanan. Ang Beast Palace ay naghahanap ng pagkakataon na bawiin ang kanilang domain, habang ang Tang Clan ay uhaw sa mga lason ng ilaw. Wika ng ating bida habang inaabot ang bihag kay Dongpil, oo. Sasakupin ng Beast Palace ang Ilaw Mountains, at kukunin naman ng Tang Clan ang mga herbal na tumutubo rito. Pagkakataon din nila ito para lokohin ang Divine Cult. Tayo na, lumakad na tayo. Kumuha kayo ng tigdadalawa. Makalipas ang 3 araw sa Monster Myriad Forest, dumating na ang mga tropa ng Savage Beast Palace nang may dambuhalang ingay at bagsik. Sa harapan ng hukbo, nakatayo ang pinuno na si Heavenly Tiger, ang lalaking itinuturing na pinakamalakas sa labas ng mga pader. Kasama niya ang kanyang maalamat na White Tiger o ang Tiger King, na ang mga mata ay nagniningning sa gutom para sa dugo. Ngunit bago pa sila makahakbang ng malalim sa kagubatan, isang boses ang bumasag sa kanilang marcha. Sigaw ni Sorayang, hinto. Napalingon ang Heavenly Tiger at nagtanong, sino ang narito? Isang nakatutulig na sigaw ang pinakawalan ng White Tiger na yumanig sa buong paligid. Sa tindi ng shockwave, literal na nagliparan at nagtakbuhan ang lahat ng mga ibon sa kagubatan. Ngunit sa itaas ng isang mataas na bahagi ng lupa, nakatayo ang ating bida nang walang kahit anong bakas ng takot. Wika ng ating bida mula sa tuktok, ang iyong chi aura ay talagang tumutugma sa mga chismis tungkol sa iyo na nagsasabing ikaw ang pinakamalakas na tao sa labas ng mga pader. Hindi ito magiging madali. Wika ng Heavenly Tiger habang hinihimas ang puting tigre, ikaw ba ang nagpadala ng liham? Dito na sumabog ang mapang-asar na ugali ng ating bida. Habang ang lahat ay nanginginig sa harap ng Heavenly Tiger, si Sorayang ay tila nakahanap ng isang bagong paglalaruan. Pang-aasar ni Sorayang, ikinagagalak kitang makilala, Kong Miao Miao. Asar na wika ng Heavenly Tiger, ano? Dagdag ng ating bida, may pusa ka sa tabi mo, kaya ikaw si Kong Miao Miao. Naku naman, ano bang ipinakain mo sa kanya para lumaki siya ng ganyan? Naawa na tuloy ako kay Goldie. Napasigaw sa galit ang Heavenly Tiger, ano ang sinabi mo? Literal na napatigil ang mundo ng lahat ng mga sundalo ng Beast Palace. Walang sinuman sa kasaysayan ng Yunnan ang nangahas na tawaging Kong Miao Miao ang kanilang Palace Master at ituring na isang pusa ang kanilang kinatatakutang Tiger King. Ang Walking Calamity ay pormal nang binuhusan ng gasolina ang apoy ng galit ni Heavenly Tiger. Sa harap ng dambuhalang ungal ng White Tiger at sa tindi ng presensya ni Heavenly Tiger, ang ating bida na si Sorayang ay nananatiling kalmado. Sa kabila ng nagbabagang galit ng Palace Master, ang Walking Calamity ay pormal na naglalabas ng kanyang mapang-asar na aura. Wika ng ating bida, naku naman. Kailangan mong kontrolin ang iyong init ng ulo. Wala pa tayong napagkakasunduan. Hindi na makapaghintay ang Heavenly Tiger at sinabi, didiretso na ako sa punto. Nasaan ang anak ng Northern King? Wika ng ating bida sa kanyang isip, alam niya na si Yo Gangwei ay kaalyado namin. Mukha siyang mainipin at bugnutin, pero hindi siya bobo. Nagmamaang-maangang sumagot si Sorayang, anak ng Northern King. Sino ba ang Northern King? Hindi ba't mas magalang na tanungin muna kung sino ang nakatayo sa harap mo? Pabalang na sumagot ang Heavenly Tiger, wala akong pakialam kung sino ka. Wala akong balak makinig sa kahit isang salita na sasabihin mo. Isang nakatutulig na pagsabog ng awtoridad. Ngunit habang tinitingnan ng ating bida ang dambuhalang distansya sa pagitan nila, isang katanungan ang biglang sumibol sa kanyang matalas na isipan. Wika ng ating bida sa kanyang isip, nakapagtataka, malayo ang distansya namin sa isa't isa. Hindi ba niya nararamdaman ang aking lakas sa kabila ng pagiging mas bihasa niya kaysa sa akin?
Dito na pumasok ang isang napakalalim na realisasyon tungkol sa sining ng pakikipaglaban. Ang paglalagay ng mga pangalan sa martial realms ay gawa-gawa lamang ng mga taong mahilig sa label. Ang Ultimate Pick, ang Supreme Pick, at ang iba pang mga martial realms ay mga titulong ginamit at itinatag sa loob ng libu-libong taon, ngunit sa huli, walang saysay na subukang lagyan ng label ang antas ng martial arts. Dahil ang bawat individual ay lumalaki at natututo ng magkakaiba. Ngunit sa rurok nito, tayong lahat ay iisa. Kahit na magkakaibang martial arts ang ating natutunan, kapag naabot na ang pinnacle, tayong lahat ay magkakatulad. Wika ng ating bida sa kanyang isip habang nakatitig sa kalaban, hindi siya dapat umaasta ng ganyan kung naabot na niya ang Ultimate Demon o ang Evolutionary Realm. Dapat ay nakita na niya agad ang aking martial level at naghanda ng lumaban, ang Beast Palace. Sila ay isang sekta na, sa pamamagitan ng pakikihalubilo sa mga hayop, ay nakakuha ng kapangyarihan na hindi makakamit ng mga tao. Talagang kakaiba sila. Wika ng Heavenly Tiger habang nanglilisik ang mga mata, dalhin mo sa akin ang tagapagmana ng Ice Palace, ang bastardong kumidnap sa mga tagapagmana ng aming palasyo. Sumagot ang ating bida ng may pagyayabang, ginawa ko na yan. Ako ang kumuha sa iyong mga maliliit na tuta. Ayaw maniwala ng Beast Palace Master dahil hindi nito nakikita at nararamdaman ang kanyang mga disipulo. Wika ng Heavenly Tiger habang isinasara ang kanyang kamao. Ang lakas ng loob mong magsinungal, bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, mabilis na itong pinutol ni Sorayang. Reklamo ng ating bida sa hirap na dinanas nito, masyadong mahirap kung bubuhatin ko silang lahat ng mag-isa, kaya hinati namin sila sa dalawang grupo. Sila ang mga disipulo mo, tama? Isang napakalupit na revelasyon. Ipinakita ng ating bida ang hawak niyang lubid kung saan nakatali ang mga bihag na disipulo ng Beast Palace. Sa isang pikit mata, literal na napatigil ang mundo ni Heavenly Tiger habang nanlilisik ang kanyang mga mata sa gulat at hindi maipaliwanag na kaba. Sabi ng Heavenly Tiger sa kanyang isip, hindi ako makapaniwala. Bakit hindi ko naramdaman ang presensya ng kanilang chi? Ang mga nakapag-aral ng Beast Arts ay hindi dapat magawang makatakas sa aking spiritual vision, ngunit bago pa man makabawi ang Palace Master, isang dambuhalang pangyayari ang yumanig sa buong Ilaw Mountains. Pinakawalan ng ating bida ang kanyang napakalakas at dambuhalang chi, isang mapula at naglalakihang enerhiya na nagmula sa kanyang perpektong Nine Depths Demonic Arts. Ang aura ay tila isang dambuhalang kumot na bumalot sa buong bundok, na nagpaliit sa presensya ng lahat ng nilalang sa paligid. Dagdag pa ng Heavenly Tiger sa kanyang isip. Ang demonic energy ay laganap sa buong bundok na ito. Iyan ang dahilan kung bakit hindi ko sila naramdaman. Ang ganito katinding demonic energy ay, isa ba siya sa mga demonic elders? Marahas na nagtanong ang ating bida, dinala mo ba ang anak na babae ng Ice Palace? Tatanggalin ko ang mga ulo ng iyong mga disipulo kung hindi mo ginawa yun. Dito na pumasok ang kuryosidad ng Beast Palace Master dahil nakikisali ang Demon Cult sa labanan ng dalawang organisasyon. Nagtanong ang Heavenly Tiger, gusto kong magtanong sa iyo bago tayo mapunta riyan. Bakit ang demonic cult ay nakikipag-alyansa sa Ice Palace? Pang-aasar na wika ng ating bida, napakabobong katanungan. Mayroon lamang isang dahilan kung bakit ang dalawang organisasyon ay mag-aalyansa sa isa't isa. Dahil maaari nilang tulungan ang isa't isa. Katulad nyo at ng Tang Clan. Napanganga sa gulat ang Beast Palace Master. Wika ng Heavenly Tiger sa kanyang isip, paano niya nalaman? Sinabi ba sa kanila ng mga bastardong Tang? Imposible. Literal na nayanig ang buong pundasyon ng plano ni Heavenly Tiger. Sa pagkabunyag ng alyansa sa pagitan ng Beast Palace at ng mga laso ng Tang Clan, ang labanang ito sa Monster Myriad Forest ay pormal nang naging isang dambuhalang gyera ng talino at lakas. Sa harap ni Heavenly Tiger at ng kanyang hukbo, si Sorayang ng Demon Cult ay nagpakita ng isang talas ng isip na hihigit pa sa inaasahan ng sinuman. Alam ng ating bida ang bawat lihim na transaksyon sa pagitan ng Beast Palace at ng Tang Clan. Wika ng ating bida, sasakupin niyo ang mga bundok na ito sa tulong ng Tang Clan, at bilang kapalit, hahayaan niyo silang kunin ang mga herbal na tumutubo rito. Akala niyo ba hindi ko malalaman? Kung wala na kayong mga katanungan, dalhin niyo na sa akin ang anak na babae ng Ice Palace. Isang dambuhalang katahimikan ang bumalot sa gubat.
Literal na napaatras ang dila ni Heavenly Tiger sa tindi ng revelasyon ng ating bida. Upang hindi na lumala ang tensyon, itinaas ng Palace Master ang kanyang kamay, isang hudyat para sa kanyang mga tauhan na ilabas ang bihag na matagal nang hinihintay ng lahat. Ngunit nang makita ni Sorayang ang inilabas nila, ang kanyang mga mata ay nanlisik sa galit. Wika ni Sorayang sa kanyang isip, kabaong, patay na ba siya? Binibiro ba ako ng mga bastardong ito ngayon? Wika ng ating bida habang nakatingin sa kabaong, pasensya na, pero kung patay na ang bihag, hindi rin matutuloy ang negosasyon. Sumagot ang Heavenly Tiger, hindi siya patay. Nagtatakang tanong ng ating bida, dinala niyo siya sa loob ng kabaong kahit hindi siya patay. Sinusubukan niyo bang sabihin sa akin na papatayin niyo rin siya agad? Niloloko niyo ba ako? Paliwanag ng Heavenly Tiger, tanungin mo siya mismo kapag nagising na siya. Siya ay nasa suspended animation. Siya mismo ang may gusto nito para sa kanyang sarili. Suriin mo kung gusto mong makatiyak. Sumang-ayon naman ang ating bida, sige. Walang pag-aalinlangang tumalon ang ating bida mula sa mataas na bahagi ng lupa. Gamit ang kanyang perpektong 9 depths demonic arts, pinakawalan niya ang kanyang chi upang dahan-dahan at magaan na lumapag sa sahig ng Monster Myriad Forest. Isang napakalupit na pagpapakita ng kontrol sa enerhiya na tanging ang mga nasa Ultimate Demon Realm lang ang makakagawa. Wika ng ating bida sa kanyang isip. Suriin ko mismo kung buhay ba siya o hindi. Malilinawan ang lahat doon, pero may kakaiba. Ganito niya lang ba kadaling ibibigay sa akin ang bihag? Ramdam ng ating bida ang isang kakaibang anomalya sa paligid. Bilang isang dating hari ng mga assassin, ang kanyang instinto ay pormal nang nagising sa harap ng kabaong. Muli niyang ginamit ang kanyang dambuhalang chi upang dahan-daang tanggalin ang takip nito nang hindi man lang ginagamit ang kanyang mga kamay. Dagdag pa ng ating bida sa kanyang isip, minamaliit pa rin ba niya ako? O, mayroon bang patibong? Yosan Green, ang anak na babae ng Ice Palace. Pagkabukas ng kabaong, bumungad ang isang napakalamig na presensya na tila ba nanggagaling sa pinakamalalim na bahagi ng dagat. Nakahiga sa loob si Yosan Green, ang anak ng Northern King. Ang kanyang buong katawan ay literal na nagyayelo at isang dambuhalang cold chi ang patuloy na lumalabas mula sa kanya na nagpapababa sa temperatura ng buong kagubatan. Ang walking calamity ay pormal nang nahaharap sa isang misteryong hindi niya inaasahan. Ang ating bida na si Sorayang ay pormal nang lumapit sa kabaong na kinalalagyan ng anak ng Northern King. Sa kabila ng dambuhalang yelo na bumabalot sa paligid, ang Demon King ng cult ay nananatiling kalmado habang sinusuri ang dalagang si Yosan Green gamit ang kanyang matalas na pandama. Wika ng ating bida sa kanyang isip, sa tingin ko ay magkamag-anak nga talaga sila. Napakaganda niya. Susuriin ko ang kanyang pulso. Nakatingin lang ang Heavenly Tiger na tila hinihintay ang inaasahan niyang mangyayari. Ngunit sa mismong sandali na akmang hahawakan na ng ating bida ang pulso ng dalaga, literal na sumabog ang isang nakakangilabot na kaganapan. Biglang dumilat ang mga mata ni Yosan Green at sa tindi ng kanyang instinto bilang tagapagmana ng Ice Palace, automatiko at marahas niyang inatake ang sinumang malapit sa kanya. Isang dambuhalang cold chi ang muling yumanig sa kagubatan. Habang ang kaguluhan ay nagsisimula sa Monster Myriad Forest, lumipat ang eksena sa tuktok ng isang malayong bundok kung saan nakatanaw ang ating bodyguard na si Dongpil at ang successor ng Ice Palace. Sa gitna ng masukal na katahimikan, binalot sila ng isang seryosong usapan tungkol sa tadhana ng kanilang misyon. Tanong ni Dongpil, dismayado at balisa ka ba? Sumagot ang estranghero habang nakatitig sa malayo, hindi ko masasabing hindi. Narito ako habang ang kapatid ko ay nasa ibang lugar, at may ibang taong nakikipaglaban para iligtas siya. Siyempre, alam ko kung gaano kagaling ang ikatlong Young Lord. Pero gayon pa man. Bukod doon, ang kanyang layunin ay hindi lang ang iligtas ang aking kapatid. Mag-aasikaso rin siya ng ibang mga bagay habang inililigtas siya. Hindi naman ako galit tungkol doon. Hindi rin naman niya sinisira ang anumang contract agreements. Kaya lang, nag-aalala ako na baka may masaktan. Wika ni Dongpil nang may kasiguraduhan, huwag kang mag-alala. Naniniwala ako na kaya niyang lutasin ang sitwasyong ito ng mas mahusay kaysa sa sinuman. Napaisip ang Ice Palace successor sa tindi ng tiwalang binibigay ni Dongpil. Tanong ng estranghero, anong nag-udyok sa iyo na isipin yan? Sumagot ang tapat na bodyguard, dahil alam ko ang kanyang puot.
Naguluhan ang estranghero at muling nagtanong, "Anong ibig mong sabihin?" Paliwanag ni Dongpil, "Wala na akong kilalang mas matindi ang puot laban sa mga kaaway ng cult kaysa sa kanya. Ang Young Master ay isang tao na makukuha ang lahat ng gusto niya at hindi magpapakita ng anumang awa sa kanyang mga kaaway. Tingnan mo roon, ang squad ng Tang Clan ay paparating na gaya ng sinabi niya." Lumingon ang estranghero at sinabi, "Oras na natin ngayon para magpakitang gilas." Sumang-ayon naman si Dongpil, "Opo. Kailangan natin silang pasunurin sa atin." Mabilis na lumipat ang eksena pabalik sa Monster Myriad Forest. Sa isang iglap na hindi kayang sabayan ng mata ng tao, ang matalim na atake ni Yosan Green ay pormal na pinakawalan sa pwesto ng ating bida. Ngunit dahil sa kanyang perpektong Nine Depths Demonic Arts, ang ating Demon King ay gumalaw ng may hindi matitinag na bilis. Iniwasan ng ating bida ang nakakamatay na atake ni Yosan Green nang walang kahit anong hirap. Habang ang paligid ay unti-unting nagyayelo, ang Demon King ay pormal nang naghahanda para paamuhin ang nagwawalang dalaga. Wika ng bida sa kanyang isip, napakabilis niya. Para siyang isang ibon na mandaragit. Isang nakakangilabot na bilis. Hindi inaasahan ni Sorayang na madadaplisan siya. Sa isang pikit mata, sinalag ng ating bida ang kamay ng dalaga. Gamit ang kanyang perpektong pandama na hango sa Nine Depths Demonic Arts, agad na nabasa ni Sorayang ang anomalya sa likod ng mga ataking ito. Wika ng ating bida sa kanyang isip, "Alam ko na may gagawin siya, pero hindi ang ganito kasimpleng bagay. Mayroon ba siyang kung anong spell? Wala siya sa tamang katinoan." Biglang sumigaw ang Heavenly Tiger sa kanyang mga tauhan, "Anong ginagawa niyo? Kunin at dalhin dito ang mga disipulo." Nagsimula ng kumilos ang mga tropa ng Beast Palace. Literal na nagtalon at umakyat ang mga mandirigma sa bundok para bawiin ang kanilang mga tagapagmana. Ngunit ang Demon King ng cult ay hindi hahayaang masira ang kanyang plano. Hinawakan ni Sorayang ang kamay ng dalaga para tapusin ang kaguluhan. Wika ng ating bida sa kanyang isip, mukhang hindi siya kusang magkakaroon ng malay. Kailangan ko muna siyang patulugin ngayon. Walang pag-aalinlangang nag-inject ng chi ang ating bida sa leeg ni Yosan Green upang patumbahin ito ng walang malay. Isang tumpak na galaw na nagpapakita ng kanyang mastery sa internal energy. Dagdag ni Sorayang sa kanyang isip, "Sa bagay, ang pagliligtas ay isang tagumpay, kahit papaano." Sumigaw ang Heavenly Tiger, "Ikaw, pagbabayarin kita sa pangungutya sa akin." Tuluyan ang sumabog ang bulkan ng galit ni Heavenly Tiger. Sa isang dambuhalang lundag, sumugod ang Palace Master para atakihin ang ating bida. Ngunit si Sorayang, nanatili lang siyang nakatayo ng walang katinag-tinag, tila ba pinaglalaroan lang ang pinakamalakas na tao sa labas ng mga pader. Sa isang napakalupit na pagpapakita ng kapangyarihan, pormal na minanipula ni Sorayang ang kanyang mga espada nang hindi hinahawakan upang atakihin ang papasugod na Beast Palace Master. Agad itong iniwasan ng Palace Master habang nanlilisik ang mga mata sa tindi ng gulat. Wika ng Heavenly Tiger sa kanyang isip, "Blade manipulation." Payabang na sabi ng Heavenly Tiger, "Kung nakita ko ito na paparating, sumabog na sana ang ulo mo. Ikaw na baliw na bastardo? Sinusubukan mo bang patayin tayong dalawa na magkasama?" Wika ng ating bida, nanggagaling pa talaga yan sa isang tao na gumagawa ng ganitong klaseng maduming laro habang nag-aabot ng bihag. Goldie. Literal na nayanig ang buong Alaw Mountains. Sa isang tawag lang ng ating bida, lumitaw sa tuktok ng bundok ang dambuhalang fox na si Goldie. Ang maalamat na nilalang na tinatawag na Jackal ng Demon Lord ay pormal nang nagpakita ng kanyang bagsik. Napatulala at napaatras sa takot ang mga tropa ng Beast Palace. Isang nakatutulig na ungal ang pinakawalan ni Goldie na sapat na para itumba ang mga sundalo ng Beast Palace. Ang iba ay napilitang takpan ang kanilang mga tainga sa tindi ng pressure. Ang mga tropa ng Beast Palace na umakyat sa mataas na lupa ay nahulog. Maging ang White Tiger ay napaatras at pormal na umungol habang nakatitig sa dambuhalang fox. Napanganga sa gulat ang Beast Palace Master sa kanyang nasaksihan. Wika ng Heavenly Tiger sa kanyang isip, "Ano ang isang yan? Mukha siyang leon o lobo, pero ang katawan niya ay tila sa isang tigre." Literal na dumanak ang dugo mula sa tainga ni Heavenly Tiger dahil sa tindi ng tunog na pinakawalan ni Goldie. Ang ating Demon King ay hindi lang basta nagdala ng espada, kundi nagdala siya ng isang dambuhalang Diyos ng kagubatan.
Pagtatakang wika ng Heavenly Tiger sa kanyang isip, ang mga matang yan, hindi pa ako nakakakita ng mga matang katulad niyan sa isang hayop. Taas noong pinakilala ni Sorayang ang kanyang alaga. Wika ng ating bida, siya si Goldie, ang aking kaibigan. Akala mo ba ay mahuhulog ako sa iyong mababaw na mga trick ng ganoon kadali? Isang dambuhalang pagkakamali para sa Beast Palace. Habang ang tigre ay naghahanda, ang dambuhalang fox na si Goldie ay pormal nang nag-iipon ng lakas at nagsimulang tumawag ng iba pang mga hayop sa kagubatan. Sa isang pikit mata, ang buong Monster Myriad Forest ay tila ba nagising mula sa isang mahabang pagkakaidlip dahil sa tawag ng kanilang pinuno. Dagdag pa ng ating bida habang nagpapaliwanag, mukhang tumawag ng backup si Goldie. Alam mo ba kung bakit tinawag ang lugar na ito na Monster Myriad Forest? Dahil dito naninirahan ang mga pinakamalulupit na nilalang. Sila ay matatalino at determinado. Subukan niyo silang itaboy. Ang negosasyon ay wala na sa usapan. Ikaw ang naglagay sa iyong mga mahahalagang disipulo sa panganib. Nanginginig sa galit ang Heavenly Tiger at sinabi, "Ikaw, bastardo." Nakangiting wika ng ating bida, "Well, marahil ito ang gusto ko." Tuluyan ang nawala sa katinoan ang pinuno ng Southern Savage Beast Palace. Sa tindi ng insulto ng ating bida, formal na sumugod ang Palace Master para tapusin ang ating Demon King. Ngunit ang ating bida ay nanatiling kalmado sa gitna ng panganib. Sumigaw ang Heavenly Tiger sa galit habang nagpapakawala ng kanyang enerhiya, "Itikom mo yang bibig mo." Sumagot si Sorayang habang nagpapakawala din ng kanyang pulang enerhiya, "Hindi." At dito na sumabog ang pinakamalupit na labanan sa Yunan. Sa gitna ng kagubatan, pormal na nagbangga ang dambuhalang chi ng dalawang halimaw. Ang pressure ay sapat na para yanigin ang buong Ilaw Mountains habang ang tigre ng cult at ang tigre ng Beast Palace ay pormal nang nagpapalitan ng nakamamatay na lakas. Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.